Bakit kapag ikaw ang mas interesado, sila ang lumalayo? Pero kapag tumahimik ka, biglang sila ang naghahabol. Nakaranas ka na ba nito? Parang may kakaibang batas sa atraksyon. Habang mas hinahabol mo, mas tumatakbo. Habang mas kumakalas ka, mas lumalapit. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng isip. Hindi ito manipulasyon. Mas malalim pa roon. Sa pananaw ng Stoicism, may kinalaman ito sa value, self-control, at kung paano mo pinapakita ang iyong sarili sa mundo. Kapag hindi ka madaling maabot, hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil buo ka na kahit wala sila. At iyon ang tunay na nagiging dahilan kung bakit sila naghahabol. May natural na instinct ang tao na pahalagahan ang bagay na hindi madaling makuha. Kapag masyado kang available, masyado kang eager, masyado mong ipinapakita na kailangan mo sila, nawawala ang challenge, nawawala ang sense of mystery, at sa totoo lang, nawawala ang respeto. Sa Stoic mindset, hindi mo hinahabol ang hindi mo kontrolado. Sabi nga ni Epictetus, may mga bagay na nasa kontrol mo at may mga bagay na wala. Ang damdamin ng ibang tao, hindi mo kontrolado. Ang tingin nila sa'yo, hindi mo kontrolado. Pero ang kilos mo, ang dignidad mo, ang oras mo, iyon ang hawak mo. Kapag hindi mo pinapansin ng isang tao dahil busy ka sa sariling growth, hindi dahil gusto mo silang pagselosin, kundi dahil may mas mahalaga kang inuuna, biglang nag-iiba ang dynamics. Nakikita nila na hindi umiikot ang mundo mo sa kanila. Nakikita nila na hindi ka desperado. At ang taong hindi desperado, mataas ang value. Ang problema kasi, karamihan ng lalaki ngayon, takot mawalan, takot maiwan. Kaya todo effort, todo message, todo adjust. Sa umpisa, okay lang. Pero kapag sobra, nagmumukhang ikaw ang mas invested. At kapag malinaw na ikaw ang mas nangangailangan, nababawasan ang attraction. Tignan mo si Marcus Aurelius, isang emperador, pero hindi siya kumapit sa validation ng iba. Tahimik, kalmado, kontrolado ang emosyon. Hindi siya naghahabol ng approval. At iyon ang ora ng isang taong hinahabol. Hindi dahil may ginagawa siyang dramatic, kundi dahil stable siya. Kapag hindi mo pinapansin, may dalawang pwedeng mangyari. Una, tuluyan silang mawala. Pangalawa, sila ang lalapit. Pero anuman ang mangyari, panalo ka pa rin. Bakit? Dahil hindi ka nag-compromise ng self-respect mo. Hindi ito tungkol sa cold treatment. Hindi ito silent game. Ito ay pagiging centered. Kapag nag-message sila, sumagot ka kung gusto mo. Pero hindi agad-agad. Hindi dahil strategy, kundi dahil may sarili kang buhay, may purpose ka, may mission ka. Ang lalaki may direksyon ay hindi nagmamakawa ng atensyon. Ang attraction ay produkto ng tension, ng kaunting uncertainty. Kapag alam nilang kahit wala sila, buo ka pa rin, doon sila nagsisimulang magtanong, bakit parang hindi siya apektado? At doon nagsisimula ang curiosity. Doon nagsisimula ang paghahabol. Sa huli, ang hindi pagpansin ay hindi teknik. Ito ay resulta ng mataas na standards. Kapag alam mong may halaga ka, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa kahit kanino. At ang taong marunong umalis kapag hindi pinapahalagahan, siya ang madalas hinahabol. Kapag hindi mo pinapansin ang isang tao dahil nakatuon ka sa sarili mong landas, may subtle shift na nangyayari sa enerhiya mo. Hindi ka na reactive, hindi ka na naghihintay ng notification para sumaya.
Hindi na nakadepende ang mood mo sa reply time nila at ang ganitong klase ng emotional independence ay bihira. Ang totoo, maraming relasyon ang nagsisimula sa imbalance. Isa ang mas interesado, isa ang mas invested, at kadalasan ang mas invested ang mas nasasaktan. Bakit? Dahil kapag ibinigay mo agad ang buong atensyon mo, wala nang kailangang pagtrabahuan ng kabilang side, wala nang anticipation, wala nang space para mamiss ka. Ang stoic approach ay simple pero hindi mahirap gawin. Detach from the outcome. Gawin mo ang tama pero huwag mong itali ang sarili mong halaga sa magiging resulta. Kung magustuhan ka nila, okay. Kung hindi, okay pa rin. Hindi ito kayabangan, ito ay self-sufficiency. Isipin mo ito. Kapag alam ng isang tao na anytime na tawagin ka niya ay nandyan ka agad, anong dahilan niya para mas paghirapan ka? Pero kapag alam niyang may sarili kang mundo, may schedule ka, may priorities ka, napipilitan siyang umakyat sa level mo kung gusto kanyang makuha. At dito pumapasok ang konsepto ng scarcity. Hindi ka common, hindi ka laging available, hindi ka madaling basahin, hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil hindi mo ibinubuhos ang buong sarili mo sa taong hindi pa naman sigurado sa iyo. Maraming lalaki ang nagkakamali rito. Akala nila mas maraming effort, mas maraming chance. Pero ang effort na walang boundaries ay nagiging desperation. At ang desperation, kahit hindi mo sabihin, ramdam iyon. Kapag hindi mo pinapansin, hindi mo sinasabi na wala kang pakialam. Ang sinasabi mo ay may standards ako. At ang standards ay filter. Hindi lahat makakapasa. Hindi lahat pwedeng makapasok sa buhay mo ng basta-basta. Minsan, kapag tumahimik ka, doon mo rin makikita ang totoo. Kung talagang interesado sila, gagawa sila ng paraan, mag-i-initiate sila, magtatanong sila kung okay ka lang. Pero kung wala kang marinig, ibig sabihin, ikaw lang talaga ang may gusto. At mas mabuti ng malinaw iyon kaysa patuloy kang umaasa. May kakaibang lakas ang lalaking kayang umatras, hindi dahil takot siya, kundi dahil hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Kapag kaya mong mag-walk away ng maayos, hindi galit, hindi bitter, ibang level iyon ng kontrol. At kapag naramdaman nilang hindi ka natitinag, doon nagsisimula ang pagbalik. Hindi dahil nilaro mo sila, kundi dahil nakita nila ang value mo nang mawala ka sa eksena. May isa pang layer dito na bihirang pag-usapan. Kapag tumigil ka sa paghabol, napipilitan kang harapin ang sarili mo. Wala ka ng distraction, wala ka ng inaabangan. At dun mo mararamdaman kung gaano ka talaga katatag. Maraming lalaki ang hindi sanay sa ganitong katahimikan, kaya bumabalik sila sa paghabol, hindi dahil gusto nila ang babae, kundi dahil ayaw nila sa pakiramdam ng pagiging mag-isa. Pero ang stoic man hindi tumatakbo sa discomfort, tinatanggap niya ito, ginagamit niya ito. Kapag hindi ka pinapansin, hindi mo agad binabawi ang atensyon mo para lang maibalik sila. Sa halip, tinatanong mo ang sarili mo, bakit ako affected? Ano ba talaga ang hinahanap ko? Clarity ang kapalit ng detachment. At dito nagiging attractive ang lalaking may direksyon. Hindi siya basta-basta natitinag ng mixed signals. Kung malamig ka usapin, fine. Kung biglang sweet, fine. Hindi nagbabago ang center niya dahil ang focus niya hindi sa validation kundi sa purpose. Isipin mo ang isang lalaking may mission, may goals sa katawan niya, sa career niya, sa spiritual life niya. Kapag ganito ang buhay mo, hindi ka naghihintay ng reply para maramdamang may value ka. May ginagawa ka, may tinatayo ka.
At kapag naramdaman ng iba na puno ang oras mo, hindi dahil busy-bisihan, kundi dahil seryoso ka sa growth mo, nagiging limited ang access sa'yo. Ang limitadong access, mataas ang presyo. Hindi mo kailangang mag-post ng quotes araw-araw. Hindi mo kailangang mag-flex. Ang tunay na kompidensya, tahimik. Makikita iyon sa pacing mo, sa paraan ng pag-reply mo, sa hindi mo pag-over-explain ng sarili mo. Kapag may gusto ka, diretsahan. Kapag wala, hindi mo pinapahaba. May mga pagkakataon na babalik sila. Biglang magpaparamdam, biglang mag-aaya. At dito nasusubok ang disiplina mo. Dahil madali kang bumalik sa dating pattern, yung ikaw na naman ang mas invested. Pero kung talagang natuto ka, hindi ka na babalik sa parehong posisyon. Hindi ka na muling magiging option. Ang hindi pagpansin ay hindi permanenteng paglayo. Ito ay reminder sa sarili mo na ang oras at emosyon mo ay may halaga. At ang taong hindi marunong mag-appreciate nito, hindi dapat binibigyan ng unlimited access. Sa totoo lang, ang pinaka-attractive na lalaki ay hindi yung pinakagwapo o pinakamaraming pera. Kadalasan, siya yung may kontrol sa sarili, yung hindi reactive, yung kayang tumingin sa sitwasyon at sabihing, kung para sa akin, lalapit. Kung hindi, may mas bagay. At kapag dumating ka sa puntong yon, mapapansin mong hindi mo na iniisip kung sino ang hahabol. Mas iniisip mo kung sino ang deserving sumabay sa pace mo. Doon nagsisimula ang tunay na power.